Magandang araw mga bay, kumusta? Sana ay okay kayo at welcome sa panibago na naman ating vlog. So ngayon mga bay, thanks God, napakaganda ng ating weather. Yon. So ngayon pala ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cost of living dito sa Dubai. Lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Pinas at nagbabalak na pupunta dito para magtrabaho, mas maganda mga bay kung malaman na ninyo ang cost of living dito para siyempre aware na kayo sa mga expenses pagdating ninyo dito sa Dubai. Yon. So dito sa ating cost of living mga bay, actually mayroon po tayong 3 main factors mga bay. Unang-una, yung ating rent sa ating tirahan or yung ating accommodation. Yan. Pangalawa mga bay, ang ating food expenses. At saka pangatlo, ang ating transportation. So unahin muna natin mga bay ang ating rent sa ating accommodation. Actually pagdating sa accommodation mga bay, mayroon po tayong different types of accommodation dito. Yung bed space, yung partition, yung isang buong room, at saka yung flat. Yon. Sa mga hindi nakakaalam mga bay, yung flat pala ay kung sa atin pa kondo. Yon. Flat ang tawag dito mga bay. Yan. So ito mga bay yung rate ng ating accommodation dito ay magdepende po yan sa location. Yan. Kung accessible yung location mo mga bay, example, malapit ka sa metro station, malapit ka sa mga groceries, mga restaurants, so mas mahal ang rate mo sa inyong accommodation. Yan. So unahin natin mga bay ang bed space. So kapag baguhan ka pa lang dito sa Dubai, tapos nag-iisa ka lang, ay bed space ang kunin mo mga bay. So sa bed space, minsan 4 kayo sa isang room, minsan 6 kayo, depende po yan sa laki ng inyong room. Yan. Pero okay naman yung mga bed space dito mga bay. Oo, maganda naman. Yung rate sa bed space natin dito ay nasa 500 dirhams to 700 dirhams or 800 dirhams per month mga bay. Yan. Next natin mga bay, ang partition. Sa mga hindi nakakaalam mga bay, ang partition ay isa po itong isang maliit na room, good for 1 person or 2 persons. Yan. So example, nandito yung asawa mo or nandito yung kapatid mo, ang kunin ninyo mga bay ay partition para siyempre mayroon tayong privacy. Yan. So ang partition ay nagre-range mga bay from 1,500 to 2,500 dirhams per month mga bay. Yan. Tapos next mga bay, isang buong room or 1 room. So example, nandito yung asawa mo, tapos nandito rin yung anak mo. So mas maganda mga bay kung isang buong room ang kunin ninyo para siyempre may privacy tayo. Oops, nandito na pala yung tram mga bay. Wow. Yan. Room ang kunin ninyo mga bay para siyempre may privacy tayo. So ang room dito mga bay ay nagre-rate ng 4,000 dirhams to 7,000 dirhams per month yan mga bay. Yan. So stop muna tayo dito mga bay kasi may mga sasakyan pa. Kung maipakita ko sa inyo ang kapaligiran. Doon tayo galing mga bay. Medyo mataas pang sinag ng haring araw mga bay, pero hindi na masyadong mainit mga bay kasi nga pababa na ang summer, patapos na yung summer dito. Yon. So tawid na tayo mga bay, pero ingat-ingat pa rin tayo kasi siyempre kahit go na tayo, tapos yung ibang driver nagte-text, nagchat-chat, baka hindi nila alam ba na stop na pala sila, kaya mas maganda mga bay, mag-iingat tayo. Yan.
So balik tayo sa usapan mga bay. Yun, room ang kunin ninyo pag nandito yung pamilya ninyo. Ito pag nandito yung mga kamag-anak ninyo, marami kayong close friends dito, tapos gusto ninyong tumira sa isang tirahan o isang flat, walang problema mga bay. Kukuha kayo ng isang buong flat. Mayroon namang mga 2 bedrooms dito, 3 bedrooms, ganyan, walang problema. O mag-inquire lang kayo pagdating niyo dito. Marami dito mga bay, marami dito mga flat. Oo. Yan, tulad ng nasabi ko mga bay, depende po yung rate sa location. Yan. Para po sa kumuha ng bed space, room or partition, mas maganda mga bay, tanungin ninyo ang inyong landlord or yung nagpaparenta kung all-in ba. All-in mga bay, meaning to say, kasama na ba lahat? Yung tubig, yung kuryente, yung internet, ganyan. Example, sa bed space mga bay, nagbabayad ka ng 700 dirhams per month. Pag all-in na yan mga bay, wala ka ng bayaran pang iba. Pero pag hindi yan all-in, mayroon ka pang extra na bayaran pagkatapos sa isang buwan. Yung sa internet, yung sa tubig, kuryente, yung sa gas, yan mga bay, mayroon ka pang extra. Mas maganda mga bay kung all-in yung tinitirhan mo. Yan, mag-inquire lang kayo sa landlord mga bay, or yung sa may-ari ba, yung nagpaparenta ba. Yan. So dito sa baba mga bay, papakita ko sa inyo. Iwan ko kung magklaro ba ninyo mga bay. Napakalawak na parking area mga bay. So next natin mga bay, ang ating food expenses. Yan. So itong food expenses natin mga bay ay depende po ito sa ating lifestyle. Yan. Kung siyempre palagi kang kumakain sa labas, minsan ka lang nagluluto, palagi kang nag-o-order ng pagkain sa labas, ay mas malaki yung budget natin sa ating pagkain mga bay. Yon. Pero kung ikaw ay marunong mag-budget mga bay, nagluluto ka, minsan ka lang kumain sa labas, ay ang dapat mong i-budget ay nasa 400 to 500 dirhams per month mga bay. Yon. Kasi para sa mga hindi nakakaalam mga bay, dito sa Dubai ay marami ding mga sale dito. Minsan yung mga fresh chicken, vegetables, mga fruits or eggs, or yung ating mga daily needs, marami ding sale dito mga bay, lalo na during a weekend. Kaya mas maganda mga bay, tsimpuhin natin yung may mga sale, mga offers, dun tayo bibili para siyempre makatipid tayo. Sino ba namang ayaw makatipid mga bay? Pumunta nga tayo dito sa abroad para mag-save, para pag-uwi natin mayroon tayong maitabi mga bay. Kasi siyempre mayroon tayong mga sinusuportahan, pamilya natin, or mayroon tayong mga binabayaran, mayroong project ba tayo, ganyan. Kaya kailangan din natin magtipid mga bay. Yon. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na hindi na talaga kayo mag-outing, kumain sa labas, manood ng sine. Hindi naman po pwede yan mga bay, kasi nga hindi po madali dito sa abroad. Mahirap dito mga bay. Ang sarap lang pakinggan pero mahirap. Mayroong mga stress, mayroong mga pressure sa work. Kaya kailangan din nating bigyan ng reward ang ating mga sarili mga bay. I-treat din natin minsan ng ating mga sarili. Yon. Pero dapat din nating kontrolin. Yan. So ulitin ko mga bay nasa 400 to 500 dirhams ang dapat mong i-budget. Kasama na nito mga bay yung ating mga toiletries, yung shampoo, toothpaste, at saka kung ano-ano pa. Yan. So ngayon naman mga bay ay pag-uusapan natin ang ating transportation. Yon. Siyempre kailangan nating umalis mga bay galing sa ating accommodation, going sa ating workplace. So dito pala mga bay, para makapasok tayo sa train, bus, or tram, kailangan nating mayroon tayong null card. Itong null card mga bay ay loadable po ito. Pwede kang mag-load ng 10 dirhams, 50 dirhams, or 100 dirhams. Yon. Pero ang may suggest ko mga bay, mas maganda pag
mag-unlimited tayo mga bay, kasi makasave tayo pag unlimited yung load mo. Dito mga bay, by zone, zone 1, zone 2 at saka zone 3. Depende po yan mga bay kung anong zone nasakop yung pagta-travel mo from your accommodation going to your workplace. Pag one zone lang yung na-cover mga bay, pag mag-unlimited ka nito ay nasa 140 dirhams mga bay. Pero pag 2 zones yung na-cover mo, nasa 240 dirhams ang unlimited nito mga bay na load. Pag medyo malayo-layo ka mga bay, 3 zones yung cover ng pagta-travel mo ay 350 dirhams mga bay per month. Yun mga bay, mas maganda pag naka-unlimited tayo para siyempre makasave tayo. Yan. So ito pala mga bay, kung malayo naman yung accommodation mo sa metro station or bus station, wala naman problema mga bay, kasi mayroon tayo ditong car lift. Yan. Yung car lift pala mga bay ay mayroon ditong car lift company na pwede mong kontakin. Mayroon din ditong mga private na car lift. Pero sa pagkakaalam ko mga bay, mas maganda yung company car lift kasi mas makakamura ka. Yung car lift mga bay, para sa mga hindi nakakaalam, sunduin ka sa bahay mo, papunta sa workplace mo, tapos pag off duty mo naman, sunduin ka naman sa workplace mo at ihatid ka naman sa bahay ninyo. Tapos depende na yan mga bay sa layo ng inyong tinitirhan going to your workplace. Dito magre-range mga bay from 150 dirhams to 300 or 350 dirhams mga bay. Depende na yan mga bay sa pakikipag-bargain ninyo sa anong tawag nito, car lift company. Iyon mga bay. Wala namang problema dito mga bay pag medyo malayo-layo ka sa mga bus station or mga metro station, kasi nga tulad ng nasasabi ko, mayroon tayo ditong car lift na pwede nating kontakin. Yan. Inquire lang kayo mga bay pag gusto ninyong mag car lift. So ngayon naman mga bay ay pag-uusapan natin ang ating SIM card, yung load sa ating SIM card. Actually dito mga bay, mayroon po tayong dalawang network companies, yung Du at saka Etisalat. Depende na yan mga bay kung anong kukunin ninyo. Yung load dito mga bay, 30 dirhams mga bay, okay na yan mga bay, kasi minsan kahit mayroon tayong internet sa bahay natin, tapos pagdating sa office natin, mayroon din tayong internet. Pero mas maigi pa rin mga bay kung mayroon tayong load. Kasi minsan pag nasa labas tayo, mayroon tayong gustong tawagan, mayroon gusto tayong i-text. Kaya mas maganda pag mayroon tayong load. 30 dirhams per month mga bay, okay na yan mga bay. Kasi hindi naman tayo nag-internet or nagpa-YouTube kung nasa labas tayo mga bay. Kumbaga, check lang sa ating messenger mga bay ba, minsan may tatawagan tayo, okay na yung 30 dirhams per month. Pag gusto mo mag brush ka minsan, 50 dirhams, okay na yan mga bay. Kasi dito para sa mga hindi nakakaalam mga bay, walang nagtitext, bihirang-bihira ang nagtitext dito mga bay. Kumbaga tawag talaga yung ginagamit dito kasi mura din yung tawag dito. Tapos yung tawag, mas komportable ka kasi nakakausap mo mismo yung kinokontak mong tao. Yan. So 30 dirhams is enough na mga bay. So bago ako magpaalam mga bay, ipapakita ko muna sa inyo ang magandang location dito mga bay. Wow, pag gusto kang umupo-upo dito mga bay, may mini garden dito mga bay. Wow, may mga puno dito. Yan. Pag gusto kang umupo, relax dito mga bay. Tapos mayroon ding malaking nito mga bay. Anong tawag nito mga bay? Sa science to nung elementary days natin. Nakalimutan na natin. Yan. So mga bay, hanggang dito lang po muna ang ating vlog ngayon. At sana ay may nakuha kayong mga informasyon patungkol sa ating cost of living dito sa Dubai. At kapag bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like and subscribe. Keep safe mga bay, and God bless everyone. See you sa susunod na naman nating mga vlogs. And good luck mga bay, sana makarating din kayo dito sa Dubai.